Darating ang panahon na kailangan nating mamili at itapon. Kalimutan ang mga bagay na lubos na nagpapasaya sa atin at nagbibigay ng lakas sa araw-araw. Masakit man o mahirap ang ating mga desisyon, alam natin na ginagawa lamang natin iyon upang iligtas sa mga mahal natin sa buhay at madala sila sa mas maayos na landas. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elliot. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaibigan noong nagbakasyon kami sa baryo na sakop lang ng Dumaguete, na kinalakihan ko kung saan nakaengkwentro kami ng mga aswang na bumihag sa amin upang dalhin kami sa kanilang makapangyarihang pinuno. Tandang-tanda ko pa noong taong 1987. Nagtatrabaho na ako sa Pasay noon at kahit papano ay may naiipon na akong pera. Naisipan kong magbakasyon na muna sa aking pamilya sa baryo namin sa Dumaguete para makapiling ko sila dahil miss na miss ko na silang lahat. At isa pa ay namimiss ko na rin ang mga pagkain doon at lugar. Nagkayayaang sumama sa akin ang mga kaibigan ko noon dahil gusto rin nilang makapagbakasyon ng medyo malayo at makapagpahinga ng ilang araw. At sa totoo lang ay ayaw ko silang isama noon dahil medyo nahihiya ako sa estado ng buhay namin. Baka kasi hindi sila sanay sa ganong payak na pamumuhay. At bukod pa doon, may napabalitaan ako sa mga magulang ko doon sa telegrama nila ukol sa mga aswang sa aming baryo. Subalit nagtampo ang mga katrabaho ko o kaibigan ko, kaya naman napilitan akong isama sila. Subalit binilinan ko sila na mag-iingat at huwag basta-basta aalis at pupunta kung saan-saan nang hindi ako kasama. Nangako naman sila sa akin na magpapagabait sila, kaya naman masaya akong isinama sila sa aming baryo. At nung bumiyahe na nga kami, ay excited pa ang mga mokong. Una mga sila sa lugar dahil marami na dang kabahayan at medyo okay naman. At nung makalagpas na kami sa syudad at iba pang urbanisadong lugar, ay doon ko nakita ang kanilang mga ngiti. Lalo na nung tumambad sa amin ang mga damo, mga bundok at iba't ibang kahoy. Papasok na kami sa baryo namin noon. At nung makarating na kami sa baryo namin, ay nanibago ako dahil napakalaki ng pagbabago. Pagbatak ng alas 5 ay walang katao-tao sa labas ng bahay. Nauso yung mga panahong iyon sa mga probinsya. At wala na ring ibang bukas na maliliit na tindahan. Tinanong ko ang aking mga magulang kung bakit masyadong werdo naman at medyo kakaiba ang sistema ng pamumuhay. Hindi katulad noon na bago ako umalis, ay kahit madilim-dilim pa ay may mga tao pa naman kahit papano. Katulad na lang ng mga tindahan na kahit wala ng araw, ay may mga bumibili pa rin, nagkakagulo. Pero noon ng pagdating namin, halos may araw pa at sarado na ang mga tindahan. Hanggang sa nagsalita na nga si nanay. Anak, sa totoo lang ay matagal nang may naninirahang tribo na mga aswang na matatagpuan sa kasulok-sulukan ng bundok. At paminsan-minsan ay bumababa sila sa kapatagan upang maghanap ng pagkain. Kung kaya't maagang nagsisipagsaraduhan ng mga bahay ang mga residente sa takot na madakip sila ng mga aswang. Isa pa sa mga nakakapangilabot na kwento ni Nanay Amor ay di umano ay may pinuno ng tribo na mga aswang na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran, at ang pagkakaalam nila ay biniyayaan ito ng matinding kagapuhan na siguradong matutokso kahit na sino pa mang babaeng paibigin ito. Kahit pa mga kalalakihan ay kaya nitong kontrolin ang mga pag-iisip. Ako noon ay medyo duda. Pagkaramdam ko, usap-usapan lang yon
o parang kalokohan lang. Gayon din sa mga kaibigan ko. Hindi naman pinapaniwalaan ang mga aswang, kaya walang epekto sa kanila ang mga kwento ng aking magulang. Sa sumunod na araw ay nagdesisyon silang mag-hiking sa bundok. Medyo malapit lang naman iyon sa amin. Pero tinutulan ko ito at ng aking mga magulang. Subalit buo pa rin ang desisyon ng aking mga kaibigan. At nangako sila na hindi magtutungo sa kasukalan ng bundok upang hindi makaengkwentro ng kung ano paman. Matagal bago sila pinayagan ng mga magulang ko na makaalis sa aming bahay. Pinagbaon pa sila ng mga asin at itak kung sakaling makaengkwentro ng mga aswang sa bundok. Hindi ko naman matitiis sa mga kaibigan ko at sinamahan ko na lang silang umakyat sa bundok kahit medyo delikado at mapapahamak ang buhay. Masaya naman ang naging karanasan naming magkakaibigan. Kaso nung malapit nang sumapit ang hapon, ay nawala sa aming paningin ang magkasintahang Fred at Annabel. Hinanap namin sila kung saan-saang bahagi hanggang sa natagpuan namin sila sa kasulok-sulokang mapunong bahagi at nagtatayo sila doon ng bahay-bahayan. Naisipan pa nilang magtayo doon sa gitna ng delikadong lugar. Sinaway namin sila at pinabalik sa aming kinaroroonan. Subalit matitigas sa mga ulo nila. Hindi sila nagpapaniwala sa mga kwento ng aking ina dahil para sa kanila ay likha lamang iyon ng malilikot na imahinasyon at walang ebidensya. Kako pa ni Fred ay matagal na niyang gustong matulog sa kagubatan. Namnamin ang preskong kapaligiran dahil parang nawawala ang stress niya kapag nandoon siya. At nagsalita pa siyang, "Umuwi na kayo at babalik na lang kami ni Annabel sa kinabukasan. Wala namang masamang mangyayari sa amin dito." Hindi namin sila mapilit, kung kaya't binalak na naming bumalik sa aming bahay. At dahil na rin sa inis ko ay hinayaan ko na lang sila. Subalit biglang may kung anong lumagpak sa aming harapan. May naghagis ng isang putol na kamay ng isang hayop at puno iyon ng natuyong dugo. Napasigaw ang isa naming kasamang babae na si Jane at nagmamadali kaming suminya sa magkasintahan na lumabas sa pinagkukublihan. Ayaw pa sanang lumapit sa amin ang magkasintahan kung hindi ko pa sinabing may nilalang na gustong pumatay sa amin, na posibleng nakamatsyag sa paligid, ay hindi pa sana sila susunod sa amin kung hindi namin iyon sinabi. Lumakad na kaming lima nang saglit kaming napahinto sa isang tabi at may nakita kami sa di kalayo ang 5 bulto na may dalang mga sulo. Natatakot kaming magkakaibigan at hindi nakagalaw sa aming kinatatayuan. Naningkit ang mga mata namin habang nakatanaw at sinisipat ang mga anyo ng 5 bulto. Umangil ang isa sa kanila at nakita namin ang matutulis niyang mga pangil. Indikasyon na isa itong aswang. Hanggang sa sobrang kaba, sinikap naming tumakbo at iniwan ang ginawa nilang bahay-bahayan doon. Subalit may sumibat kay Fred. Bumulagta siya sa lupa na may tama ng sibat na nakatarak sa kanyang bandang likuran. Samantalang si Annabel naman ay tinamaan ng tirador sa ulo. May sumirit na dugo at napadapa siyang bumagsak sa lupa. Siguro ay nahilo. Gusto sana namin silang balikan, subalit naabutan sila ng 5 bulto na nakasuot ng maiitim na kasuotan. Binunot sa mga dalawa ang mga ito ang sibat sa katawan ng aming kaibigan at pagkatapos ay pinag-aagawan nilang pagbubuhatin ang katawan ng mga ito. Hinihingal kaming natitirang 5 magkakaibigan habang tumatakbo papalayo. Subalit napahinto kami nang biglang bumulaga sa harapan namin ang nasa 7 bultong mga kalalakihan na napakabaho na mga amoy. May hawak silang mga sulo at mga sandata at talagang nanlilisik ang kanilang mga mata. Nagmistula silang mga kulto, pero nakakatiyak ako na mga kasamahan sila ng 5 pang bultong sumalakay sa amin
at tumira kina Fred at Annabel. Kaagad kong binutot ang itak habang si Luigi naman ay hawak ng buntot pagi. Inatake namin ng dalawang pasugod na aswang at maswerte kong nahiwa sa braso ang isa. Samantalang pinaghahampas naman ni Luigi ang isa pang aswang na hawak ng buntot niyang pagi. Nakipaglaban naman ng pisikala na lakas si Rex sa sumalubong sa kanyang aswang. Samantalang ang dalawang babae na kasama namin ay hiyaw ng hiyaw at hingi ng tulong. Hindi makagalaw ang mga ito. Dumalawang sa amin ang 5 pang aswang at pinaghahawakan kami sa mga kamay hanggang sa tuluyang tumalsik sa kung saang direksyon ang mga sandata namin. Pinagsusuntok nila kami sa muka at kamuntikan na kaming mawala ng mga malay. Kaming 3 ni Luigi at Rex sa mga napuruhan. Pinagubaran nila kami at iginapo sa mga kamay pagkatapos ay inutusan nila kaming lumakad pasulong. Wala naman kaming magawa kundi ang lumuha ng tahimik. Dahil kasunod sa amin ang mga aswang, mabuti na lang at wala silang ginawang masama sa mga kaibigan naming babae na sina Maggie at Jen. Kung hindi ay baka nagwala na kami ni Luigi at Rex at pilit na lumaban sa mga aswang kahit nagagapos kami o ikamatay namin. Noong makarating kami sa labas ng isang nagliliwanag na kuweba, ay sumalubong sa amin ang 5 aswang at pinapahiran kami ng mga dugo sa aming buong katawan. Pinapasok nila kami sa loob ng kuweba at talagang nangingilabot kami sa pwede nilang gawin sa amin. Lumingalinga kami sa paligid at nakita namin ang napakaraming tribong aswang na may mga suot na porselas at kwintas na yari sa mga kuko at parang daliri ng mga tao. Nanlilisik sa pula ang kanilang mga mata at talagang nakakasuka ang umaalingasaw nilang mga amoy. At napapansin ko rin para silang mga nilalang na naka-fast forward. Lumuluha silang Maggie at Jane ng tahimik. Karamdam ko ang mga takot sa puso at isip naming magkakaibigan. Tahimik akong nagdarasal sa isip ko na sana ay makatakas at mabuhay pa kami. Matapos ang ilang sandali ay pinaluhod kaming magkakaibigan na mga kasamahan naming mga aswang sa isang dambana kung saan ay may nakaluklok na malaki at matikas na lalaki. Pagkaharap niya sa amin ay laking gulat naming lahat sa napakagwapo niyang kaanyuan. Subalit malulupit at mababalasik ang mapupula niyang mga mata. Nagpakilala siya sa amin bilang si Darius na pinuno ng mga tribo ng mga aswang. Kitang-kita namin na nakasuot siya ng kwintas na puno ng mga ngipin ng tao at nakasuot din siya ng isang mahabang kulay na itim na damit. Sininyasan niya ang kanyang mga kawal o mga alagad na tanggalin ang pagkakagapo sa aming mga kamay. May isang lalaki na may hawak ng patalim at pinutol niya ang mga panali sa aming mga kamay. Pagkatapos ay walang awa kaming pinaghahampas gamit ang isang mahabang kahoy. Napasalampa kami sa lupa at laking gulat namin na hindi nila pinalo si Jane. Tumayo si Darius at kinausap si Jane. Kaakit-akit kang nilalang at kung mararapatin mo ay ililigtas ko ang buhay ng mga kaibigan mo. Kapalit nito ay ang pagiging kabiyak ko at bibigyan mo ako ng mga supling. Gayon din ang pagsisilbi mo sa akin sa habang buhay. Napapapikit si Jane habang umahagulgol sa pagiyak. Pabulong namin siyang inutusan na huwag magpadala sa pinuno ng mga aswang at siguradong niloloko lamang siya. Ibinangon kami ng 3 kawal at pinagtutulak na lumakad patungo sa isang madilim na daan, subalit nagpupumigla si Rex at pilit siyang nanlaban. Itinulak niya ang isang kawal at nagtangkang tumakbo. Ngunit nahagip siya ni Darius at kinuha nito ang mahabang kahoy at pinaghahampas siya sa ulo. Hindi ako makapaniwala. Napakabilis ni Darius na para bang sa isang iglap ay parang 1 segundo lang niya iyong ginawa. Napasigaw kami sa pagmamakaawa
Subalit, dumugo na ang ulo ni Luigi. Sumambulat ang dugo at nagkapera-peraso ang kanyang ulo. Napasuka ako sa pangyayaring iyon, lalo pat kinain ni Darius ang mga nagkapera-perasong utak ng lalaki. Bago niya kami sinabihan kung magtatangka kaming manlaban at tumakas, ay siguradong hindi siya magdadalawang isip na patayin kami. Sa pagkakataong iyon, ay naglakas loob si Jane na magsalita. "O sige, pumabayag na ako ng papangasawa mo ako sa isang kondisyon. Buhayin mo at pakawalan ang mga kaibigan ko." Nagimbal kami ni Bagay sa mga sinabi ni Jane. Lumawak ang pagkakangiti ni Darius at nangislap ang kanyang mga mata. Pumayag siya sa sinabi ni Jane na buhayin kami, subalit hindi niya kami hinayaang makalaya at inutusan pa rin ang mga kawal niya na dalhin kami sa selda. Subalit binili niya na huwag kaming sasaktan. Pagkatapos niyon ay kinuha niya ang mga kamay ni Jane at kasabay niyon ay pinagmasdan niya itong mabuti. Hinaplos-haplos ang mukha at pagkatapos ay mapusok na hinalikan sa labi. Hindi naman tumanggi si Jane at tila nahipnotismo ito sa taglay na kagapuhan at karisma ni Darius. Kita ko na tinugon ni Jane ang mga halik ni Darius na puno ng pagsang-ayon. Matapos nilang maghalikan na inakbayan ni Darius si Jane patungo sa kanyang trono at iniluklok niya ang kaibigan namin upang kanyang bagong kabiyak. Lumingon sa amin si Jane at ngumiti siya ng mabait habang tumutulo ang kanyang mga luha. Maaaring may hipnotismong ginamit sa kanya si Darius, subalit ang puso niya ay nananatili ang katapatan sa aming mga kaibigan niya. Hindi na namin siya muling nasilayan hanggang sa makarating kami sa loob ng isang madilim na selda na ubod ng baho. Lumipas pa ang ilang sandali at nakatulog naman ako. Dulot ng antok, pagod at inip. Katulad pa rin ng dati, marami pa rin akong naririnig na sumisigaw at pinapahirapan sa di kalayuan. May mga pagkakataong nagwawala si Luigi at patuloy namang umiiyak si Maggie. Pagising-gising pa ako noon, kumakalam na din ang mga sikmura namin at nanunuyot na ang mga lalamunan. Pagkaramdam ko noon ay mauubusan na ako ng enerhiya sa katawan, pero sa tuwing magdadala sa amin ng mga pagkain at inumin ang mga ilang aswang, ay tanging si Luigi lamang ang tumatanggap niyan. Kahit siguro mamatay ako sa seldang iyon, ay hindi ako kakain ng karning hilaw. 3 beses na kumain ng hilaw na karne ito bago siya tuluyang tumigil at halos mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili. Panay negatibo ang lumalabas sa kanyang bibig. Pinipilit ko pa ring paglabanan ang kamatayan sa kabila ng mga kumikirot sa aking katawan. Lumipas pa mga sandali at tumigil na sa pag-iyak si Maggie. Pero panay pa rin ang pagbigkas niya sa mga pangalan ng kanyang buong pamilya. Pagkaramdam ko tuloy noon ay nasisiraan na siya ng ulo. Hindi ko naman siya masisisi dahil talagang nakakabaliw ang pananatili namin sa selda nang matagal na wala man lang kaming ibang makausap at pagkain na matino. Walang anumang gamit at napakadilim ng buong paligid. Pinili ko na lamang matulog at tiisin ang gutom at pananakit ng aking tiyan. Hinayaan ko na kumalam ang tiyan ko dahil alam ko na lilipas din ang magdamag at malilipasan din ako ng gutom. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos dahil kahit sa kabila ng lahat ng mga paghihirap namin, ay pilit niyang binubuhay, kaya may kaunti pa akong pag-asa na maaari pa kaming makatakas sa lugar na iyon. Sinusubukan kong lakasan ang loob ko kahit napakaliit ng pag-asang mabuhay pa kami sa selda ng ilang araw. Maray ay lumipas ng ilang minuto at nagising ako sa nakakasilaw na liwanag. Bahagya akong kinusot-kusot ang mga mata at nakita ko si Jane na may hawak na sulo at patalim. Nakasuot na din siya ng kapang itim
at may suot na din siyang kwintas na yari sa ngipin ng tao. Matatalim ko makatingin ang kanyang mga mata at tumapang ang ekspresyon ng kanyang muka. Ibang-iba na ang kanyang aura kumpara sa masayahin at mahinhing dalaga. Bigla siyang nagsalita at sininyasan niya kaming tumahimik habang binubuksan niya ang selda. Pagkapasok niya sa loob ay niyakap namin siya ng mahigpit at naramdaman namin na siya pa rin ang aming kaibigan. Pabulong niya kaming kinakausap na itatakas niya kami. Basta wag lamang kaming gagawa ng ingay at bilisan namin ang paggilos. Tumalima kami sa kanya at hindi kami nagreklamo. Nagpasalamat pa kami sa malasakit niya sa amin dahil tinulungan pa rin niya kaming makalabas sa selda. Dumaan kami sa maraming pasikot-sikot, nakakaligaw na daan at napakaraming nakakubling mga kawal. Kung kaya't walang ibang pagbibilian si Jane, kung hindi, pagsasaksakin ng mga ito nang biglaan. Napahanga kami sa kagalingan niya sa pagkikipaglaban. At sa kanya namin mismo nalaman na halos linggo na pala kami sa naturang selda. Marami na rin natutunan si Jane buhat sa pinuno ng mga aswang, kung kaya't nahasa ang lakas niya sa pagkipaglaban. Ang masakla pa ay isinuko na pala niya ang katawan kay Darius bilang kanyang kabiyak kahit labag sa kalooban niya. Sa totoo lang, naawa kami sa kalagayan ni Jane. Pero inisip naming malaki ang sakripisyo niya para lang mailigtas sa mga buhay naming magkakaibigan. Napakaraming madidilim na lagusan sa kuweba at nahihirapan kami sa paglabas sapagkat maraming bantay at napilitan na din kaming makipaglaban. Ibinuhos namin ang natitirang lakas upang mailigtas sa mga buhay namin sa mga tribo ng aswang. Kahit medyo nahihilo at namamanhid na ang aking katawan, ay pinilit ko pa rin lumakad pasulong. Punong-puno na rin ng dugo ang aming mga kasuotan. Nagmantsa ang dugo pero hindi kami natinag sa paglalakad. Hanggang sa masumpungan namin ang daan palabas ng kuweba. Inanyayahan namin si Jane na sumama sa amin para makauwi na rin siya, para maipagpatuloy ang aming pagtatrabaho. Subalit malungkot niya kaming tinanggihan. Umiling-iling siya at pinagmasdan kami sa aming mga mata. Hangad ko ang kaligtasan at kasiyahan ninyo kapag nakatakas na kayo dito sa kuweba. Pasyensya na kayo pero hindi na ako makakasama pabalik sa inyo. Nabanggit niya sa amin na buntis siya at dala niya ang magiging sanggol nila ni Darius. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito, pero ayon kay Darius, nakakaamoy daw sila kapag buntis ang isang tao. Bagay na wala na siyang magagawa kahit hindi naman niya mahal ang pinuno ng mga aswang. Subalit, may kung anong mahika ang tumutokso sa kanya na akitin ito sa gabi-gabi nilang pagtatalik. Kaya naman sa kinalaunan ay nagbunga ang lahat ng kanilang pagsasama. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang sumama sa amin at magpaiwan sa tribo ay sa kadahilanang nahawahan na siya ni Darius ng pagiging aswang. Kung kaya't hindi na siya makakabalik sa dati niyang ordinaryong buhay at habang buhay na siyang mananatili sa kadiliman. Nagpapasalamat siya sa amin bilang tunay niyang mga kaibigan. Naging sentimental kaming lahat at isang mahigpit na yakap ang ibinahagi namin sa isa't isa bago tuluyang nagpaalam kay Jane. Kahit nahihilo at nanghihina kaming tatlo, ay napagtagumpayan naming makababa sa bundok. Kaso noong makarating kami sa kapatagan, ay isa-isa kaming bumagsak sa daan at tuluyang nagdilim ang aming mga paningin. Hindi namin namamalayan na sobra na pala kaming payat. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nawala ng malay, pero pagkamulat ng aking mga mata, ay nasumpungan ko ang aking mga magulang. Maluha-luha silang yumakap sa akin at gano'n na lang ang mga pasasalamat nila noong magising kaming tatlo. Tinanong ko ang aking mga magulang kung paano kami nakabalik sa bahay at nalaman ko sa kanila
na mayroon palang mga residente ang nakakilala sa amin at tinulungan kaming pagtulungang buhatin pabalik sa bahay. Nung madala kami sa bahay ay ipinagamot kami sa manggagamot at doon napag-alaman na kamuntikan na palang maging aswang si Luigi. Mabuti na lamang at naagapan ang paggamot dito at hindi siya natuluyang mahawa. Doon ko din nalaman na halos magdadalawang linggo na pala kaming nawawala. Parang kay bilis lang ng panahon. Kakaiba pala talaga kapag nakulong ka sa isang madilim. Wala kang makikita ang liwanag ng araw. Hindi mo mamamalayan na lumipas na pala ng mabilis ang mga oras. Mahirap pero kinaya naming magpalakas, subalit may mga gabing hindi kami dinadalaw ng antok. At kung matulog man kami, ay binibisita naman kami ng bangungot at pagkaramdam namin ay hindi na namin matatakasan ang nakaraan na pilit na sumisira sa aming katinuan at buong pagkatao. Ang masakla pa noon, hindi kami pwedeng kumain ng marami at uminom ng marami dahil baka mabigla ang aming mga tiyan. May ilang linggo din kaming nagpahinga at nagpalakas ng katawan, isip at puso bago bumalik sa Pasay, kaso wala na kaming nabalikang trabaho. Nasiba kami sa trabaho sa tagal naming nagbakasyon at hindi rin kami kaagad sumagot sa mga telegrama. Hindi naman namin masabi sa aming boss kung ano ang tunay na nangyari, kaya minabuti na lamang naming umalis kaysa mabunyag pa ang aming mga lihim. Ang mga magulang ng magkasintahan ay nag-report na din doon at ang hinala nila ay nagtanan daw ang mga ito. Sa isa namang lalaki na kaibigan namin ay wala rin kaming balita sa magulang niya. Mahirap kasi ang komunikasyon ng mga panahong iyon. Siguro inakala niyang buhay pa, pero hindi na namin alam kung ano ang mga dapat kahinatnan. At yun nga, minabuti na lang naming umalis kaysa mabunyag pa ang aming lihim. Pagkaramdam namin ay daladala pa rin namin ang trauma sa malagim na sinapit ng aming mga buhay sa loob ng kuweba. Kahit anong pilit naming pag-iwas, ay parating lumilitaw sa mga isipan namin ang karumal-dumal na ginawa sa amin, partikular sa aming mga kaibigan ng naturang tribo. Nagkaroon pa ako noon ng nerbiyos at lagi akong nagugulat sa mga tao. Naubos na rin ang naipon kong pera sa pagpapagamot ko. Halos 1 taon akong ginagamot noon hanggang sa tuluyan akong gumaling. Subalit hindi ko na maibalik pa ang dating pagkatao. Pakiramdam ko ay nabubuhay pa rin ako sa dilim at medyo nawalan ako ng sigla sa tuwina. Parang naging mailap sa akin ang tadhana. Lumipas lang ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang sa aking mga dating katrabaho na nabaliw ng tuluyan si Luigi. At pagkalipas ng ilang buwan na nakalabas siya sa mental hospital ay nagpakamatay siya sa kanilang bahay. Matinding depresyon ang naging dahilan kaya siya nagpakamatay. Hindi iyon matanggap ng kanyang asawa at 2 anak. Nalumbay ako sa kahinatnan ng buhay ni Luigi. Marami pa sana siyang pangarap sa kanyang pamilya. Subalit nasira ang lahat dahil sa madilim na nakaraan. Ako naman ay humanap ng paraan para magkaroon ng komunikasyon kay Maggie. At makalipas ang ilang buwan, ay nagkita mulit kami sa Pasay. Napakalaki na rin ang kanyang ipinagbago. Medyo tumanda ang muka at nagnipis ang buhok. Sinabi niya sa akin na nalagpasan niya ang depresyon sa loob ng maraming taon at pinaglaban niya lahat ng sakit sa kanyang katawan. Masaya naman siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak na nabuo niyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyong mabuhay sa mundo. Mayroon na din siyang panibagong trabaho. Kahit papaano ay nabuhayan ako sa loob dahil naging matatag pa rin si Maggie sa kabila ng mga nangyari sa amin noon. Pero hindi ko pa rin maaalis sa isip ko ang nakakapangilabot na inabot ng mga nangamatay kong kaibigan. Pakiramdam ko, ako ang dahilan ng kanilang pagkawala. Minsan ko na rin itinanong sa sarili ko kung pinarurusahan ba ako ng Diyos sa kapabayaan ko sa mga kaibigan ko, kung bakit sila napahamak.
At habang buhay na nagdurusa o sadyang nakatadhanang mangyari ang lahat para bigyan kami ng leksyon. Matagal ko din sinisisi ang sarili ko sa mga nangyari. Pero sa paglipas ng panahon, ay unti-unti rin na naghihilom ang sugat sa puso ko at natanggap ko na rin ang kahinatnan ng aming mga buhay. Pinilit ko namang ayusin ang buhay ko at naghanap ako ng maayos na trabaho. Doon ko natagpuan si Winona na aking napangasawa at nakapagpabago sa aking malungkot na buhay. Siya ang naging dahilan upang makabangon akong muli at maging positibo sa lahat ng bagay. Masaya ako dahil kahit napakarami kong kahinaan ay tinanggap niya pa rin ako at napagtiisan niya ang ugali ko. Minsan kaming bumisita sa aking mga magulang sa baryo at sa hindi ko inaasang pangyayari ay nagkaroon sa mga landas namin nila Darius at Jane. Nahuli ko silang dalawa sa hindi kalayuan sa aming baryo na may biniktima sa paanan ng bundok. Nakita ako sa ikalawang pagkakataon ni Darius at balak niya akong atakihin. Subalit pinigilan niya si Jane. Lumapit sa akin si Jane at kita ko na malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang muka simula nung iniligtas niya kami sa loob ng kuweba. Para bang pinapabayaan niya ang kanyang sarili. Para bang hindi na siya naliligo. Mabaho na siya at para bang ang laki ng itinanda niya. Basta ibang-iba siya kaysa sa dati. Kung noon ay mabangis si Darius at kaya siyang kontrolin, ngayon ay tila ba'y bumaliktad. Siya na ang nasusunod. Bumalik na naman sa isip ko ang nakaraan. Hindi ko mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ko siya sa bago niyang anyo ngayon. Kinakamusta ko siya at napansin ko na pinipigilan din niyang mapaluha habang pasulyap-sulyap kay Darius. Nabanggit niya sa akin na matagal na siyang namumuhay kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Patuloy pa rin ang paninirahan nila doon. Subalit, sa mga sementeryo sila kumukuha yung mga bagong libing. At kadalasan ay hayop na ang kinakana nila. Lahat ng iyon ay kagustuhan daw ni Jane. Kinumusta niya si Luigi at Maggie at ipinagtapat ko sa kanyang katotohanan. Nagulat siya sa pagpanaw ni Luigi, subalit hindi na rin siya nagtataka kung bakit naggaganon ang kapalaran nito. Kahit siya ay maraming beses na rin na nagbalak na magpakamatay para makatakas sa kadiliman dahil napapagod at nagsasawa na siya sa ganong uri ng pamumuhay. Subalit palagi siyang inililigtas ng pinuno ng mga aswang. Nasusuklam siya sa kanyang sarili, subalit sa paglipas ng maraming taon ay natutunan niya kay Darius na mahalin ang pagiging aswang dahil iyon na ang pagkakakilanlan sa kanya. Natutunan na rin niya itong pahalagahan at mahalin kahit noong una ay sukang-suka siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Inaamin niya sa akin na sa gabi-gabi nilang pagtatalik ay nakakaramdam siya ng kaligayahan. Subalit kapag natatapos na ang kanilang romansa ay pinipigilan niyang mapahagulgol sa pag-iyak. Lalo pat bumabalik sa isip niya ang mga imahe ng mga napatay naming mga kaibigan. Matagal na panahon niyang tiniis na huwag maiyak hanggang sa tuluyan siyang maging manhid at isipin na lamang ang kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi man naging normal ang buhay niya ay masasabi niyang nakompleto ang pagkababae niya noong nagkaroon siya ng mga anak. Bumuo sila ni Darius ng pamilya at naghari ang angka nila sa kabundukan na iyon. Sinasamba sila ng kanilang katribo at kinakatakutan sila ng ibang uri ng aswang na gustong manakop sa buong baryo. Nakipagnegosasyon si Darius sa isa pang pinuno ng kabilang pangkat at simula noon ay hindi na muli silang ginambala ng mga ito. Masasabi ni Jane na hindi na sila ganong kinakatakutan ng mga residente doon sa amin dahil wala naman silang masamang ginagawa sa mga ito at hindi na sila nangingialam sa mga buhay ng tao, sa mga patay na lang.
Nabanggit ni Jane na pinagsisihan niyang hindi umuwi sa kanilang lugar, pero hindi na siya maaaring bumalik. Alam niyang napakalaki ng kasalanan niya sa kanyang mga magulang at kapatid. Pero kahit kailan, ay nananatili sila sa kanyang puso. Marunong pa rin siyang manalangin sa Diyos kahit marami siyang nagawang kasalanan. Ipinagdarasal na lamang niya ang kaligtasan ng mga ito sa anumang uri ng kapahamakan. Hindi na rin naman nagtagal ang aming pag-uusap at nagpaalam na sa akin si Jane. Pero bago pa sila umalis ay kinausap ko si Darius at ipinaubaya ko sa kanya ang kaligtasan ng aking kaibigan. Tumalima ang pinuno ng mga aswang bago sila naglahong parang bula sa kadiliman. Iyon ang huling sandali na nakita ko silang dalawa sa aming baryo. Kinausap ko naman ang masinsinan ng aking mga magulang at niyaya sila na manirahan na lang sa Maynila kasama namin. Pumayag naman sila dahil hindi rin sila matahimik na may mga aswang sa paligid. Umalis kami sa aming baryo at kahit kailan ay hindi na kami bumalik doon. Sumasariwa lamang sa alaala ko ang madalim kong karanasan sa mga tribo ng aswang. Ayaw ko nang balikan ang nakaraan, kaya hindi na ako bumalik sa baryo. At kahit sinong taong may koneksyon sa mga taga doon ay hindi ko na kinakausap. Mas magiging mapayapa ang buhay ko kung wala akong komunikasyon at ugnayan sa mga residente sa baryong iyon. Ngunit sa kasalukuyan naman at paglipas ng panahon, ay tahimik na kaming naninirahan dito ng pamilya ko sa Pasay. Meron na rin kaming sarili ditong bahay na nabili ko ng paunti-unti sa dati naming inuupahan. At kahit papano ay nawala na din ang aming mga negatibong paniniwala sa buhay. Bumalik din sa tagal ng panahon ang aking pagkatao at hindi na ako tuluyang nalungkot dahil may pamilyang nag-aaruga at nagmamahal sa akin. Masaya na ako sa aking trabaho kapilang ang aking pamilya at mayroon na rin kaming paupahan dito. Dito po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli. Elliot ng Dumaguete na nasa Pasay na.